Pamagat, ang babaeng nakaputi. Bahagi 1. Gabi na nang makatanggap si Marisa ng kakaibang text mula sa dati niyang kaibigan sa kolehiyo, si Diane, na hindi niya nakita ng maraming taon. Pumunta ka dito sa bahay ng pamilya namin sa Pampanga. Magkakaroon kami ng reunion. Miss ka na namin, ang laman ng mensahe. Nag-alinlangan si Marisa. Matagal na siyang hindi nakabalik sa probinsya. Ang bahay na binanggit ni Diane ay inabandona na ng maraming taon mula nang pumanaw ang lola ni Diane. Ngunit ang ideya na makita muli ang kanyang mga kaibigan ay nagbigay ng damdaming nostalgic kay Marisa. Nag-impact siya ng mga gamit at sumakay sa unang bus patungong Pampanga mula sa Maynila. Ang daan patungo sa bahay ay napapalibutan ng madidilim na puno at mga kawayan. Napakatahimik, masyadong tahimik para kay Marisa. Ang buwan ay bahagyang sumisilip sa likod ng mga ulap at ang mga anino ay sumasayaw sa hangin. Nang makarating siya sa bahay, ito ay eksaktong gaya ng natatandaan niya. Luma, kumakalampag at tila pinabaya ang alaala. Ang mga bintana ay balot ng alikabok at ang pinto ay parang hindi na nabuksan ng maraming taon. Walang senyales ng reunion, walang ilaw, walang tawanan, walang mga tao. Kumatok si Marisa. Ang tunog ng katok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Makalipas ang ilang saglit, dahan-dahang bumukas ang pinto ng mag-isa. Sa loob, amoy luma at mamasa-masang kahoy ang bahay. Ang mga kasangkapan ay natakpan ng puting tela, parang mga multong nakatigil sa oras. Ngunit may isa pang bagay, may mahinang tunog ng babaeng humuhuni mula sa itaas na palapag. Bahagi 2, ang babaeng nakaputi. Habang umaakyat si Marisa sa lumang hagdan, ramdam niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang likod. Bawat hakbang ay parang mas lumalakas ang tunog. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, nakita niya ito. Sa dulo ng mahabang pasilyo, may isang babae. Nakatayo ito nang nakatalikod kay Marisa. Nakasuot siya ng mahabang puting damit at ang kanyang buhok ay humahaba hanggang sa likod na parang batis ng tubig. Marahan itong umugoy habang patuloy ang paghuni ng isang nakakakilabot na melodya. Tinawag ni Marisa, "Diane." Huminto ang babae sa pagugoy. Dahan-dahan, iniikot ng babae ang kanyang ulo, ngunit hindi ang kanyang katawan, patungo kay Marisa. Maputla ang kanyang mukha, halos parang nawala ng kulay, at ang kanyang mga mata ay parang malalim na butas na tumagos kay Marisa. Napasinghap si Marisa. Hindi ito si Diane. Walang salitang binitiwan, ang babae ay nagsimulang lumakad papalapit kay Marisa. Ang kanyang mga galaw ay hindi natural, parang lumulutang ang kanyang mga paa sa sahig. Nagpanik si Marisa. Agad siyang tumakbo pababa ng hagdan, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang mabibigat na yapak ng babae, tila sinusundan siya. Hindi lumingon si Marisa. Tumakbo siya palabas ng bahay at malakas na isinara ang pinto. Hinanap niya ang kanyang telepono upang tawagan si Diane, ngunit walang signal. Ang bus stop ay malayo pa at sobrang dilim ng kalsada upang makita ang daan. Siya ay na-stranded. At doon niya narinig muli ang tunog, ang huni, nanggagaling mula sa likuran niya. Bahagi 3, isang madilim na lihim. Takot na humarap si Marisa, inasahang makikita ang babaeng nakaputi. Ngunit sa halip, nakita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na lampara, nakatayo ilang hakbang lamang ang layo. Ang kanyang mukha ay may malalim na mga linya, at ang kanyang mga mata ay tila pagod sa edad, ngunit may kakaiba-ibang pamilyar sa kanya. Hindi ka dapat pumunta rito. Ani ng matandang lalaki sa isang mabagsik na tinig. Sino? Sino ka? Pautal na tanong ni Marisa. Hindi sinagot ng matandang lalaki ang tanong. Sa halip, itinuro niya ang bahay. Ang babaeng nakita mo, hindi si Diane yon. Siya si Maria, ang lola ni Diane. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Pero, sinabi ni Diane na may reunion. Inanyayahan niya ako rito. Umiling na mabagal ang matanda. Walang nakatira sa bahay na yan ng maraming taon mula nung gabing nawala si Maria. Hindi nila kailanman natagpuan ang kanyang bangkay. Sabi ng iba, nabaliw siya matapos siyang iwan ng kanyang asawa at nagbikti siya sa mismong pasilyong iyon. Ramdam ni Marisa ang malamig na kilabot sa kanyang katawan. Kung ganon, sino ang nagpadala ng mensahe sa akin? Nagmukhang mabigat ang mukha ng matanda. May paraan ng mga patay para tawagin ang mga buhay. Ang espiritu ni Maria ay nagpapagalagala sa bahay na ito, naghahanap ng kanyang pamilya, kanyang asawa, kahit sino na makikinig sa kanyang hinagpis. Sumama ang pakiramdam ni Marisa. Hindi talaga siya inanyahan ni Diane, isa itong patibong at siya ay nahulog dito. Kailangan kong umalis, mahinang bulong ni Marisa, nanginginig ang boses. Tumango ang matanda.
Sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa kalsada, pero magmadali ka. Alam na niya na narito ka at hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakikita. Habang sila'y naglalakad, hindi maalis ni Marissa ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Palamig ng palamig ang hangin sa bawat hakbang. Sa likod niya, naririnig pa rin niya ang humihina, ngunit palakas na huni, mas nagiging desperado. Bahagi 4 ang huling takas. Narating nila ang kalsada bago pa sumikat ang araw. Halos hindi makahinga si Marissa, nanginginig ang kanyang mga binti sa takot at pagod. Nang siya ay lumingon upang pasalamatan ng matanda, wala na ito. Wala man lang bakas na siya ay naroon, parang naglaho sa umaga. Nag-abang si Marissa ng unang bus na nakita niya, desperado makaalis ng tuluyan sa lugar na iyon. Pag-upo niya sa bus, tiningnan niya ang kanyang telepono. May bagong mensahe. Magkikita ulit tayo, Diane. Bumagsak ang puso ni Marissa. Binura niya ang mensahe at pinatay ang kanyang telepono, ngunit alam niya na hindi iyon ang huling beses na maririnig niya mula sa babae na kaputi. May mga lugar at espiritu na hindi natatahimik. Naghihintay sila. At si Marissa ay naging bahagi ng malungkot na kwento ng babae, gusto man niya o hindi. Habang papalayo ang bus, ang mahinang tunog ng paghuni ay sumunod sa kanya, parang aninong hindi nawawala. Pamagat, pinto ng nakaraan, ang lihim ng apartment 5B. Si Marco ay isang bagong lipat sa isang lumang apartment sa Quezon City. Mabilis niyang napansin ang kakaibang kaakit-akit ng kanyang lugar, ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may mga narinig siyang mga kwento mula sa mga kapitbahay na naglalaman ng mga misteryo at mga espiritu na naglalakad sa kanilang palapag. Sa kanyang pag-ayos ng mga gamit, napansin niyang may isang pinto sa dulo ng hallway na laging nakasarado. Ibinulalas ng kanyang mga kapitbahay na ang pinto ay naglalaman ng isang kwarto ng isang matandang babae na namatay sa loob ng apartment. Ang matanda ay matagal nang hindi bumabalik, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nanatili. Sa isang gabi, habang nag-aaral siya, nagdesisyon siyang buksan ang pinto. Tila may humihila sa kanya. Nang buksan niya ito, nagulat siya sa mga lumang litrato at mga gamit na nakakalat sa kwarto. Isang masilay na amoy ng bulaklak ang humaplos sa kanyang ilong. Pagkatapos niyang silipin ang kwarto, narinig niya ang mga kaluskos mula sa likuran. Bumalik siya sa kanyang kwarto at sinubukang kalimutan ang lahat. Ngunit sa bawat gabi, may naririnig siyang mga boses na umaabot mula sa pinto. Marco, tulungan mo ako, sigaw ng boses. Nagtataka siya kung paano siya natatawag ng espiritu. Minsang sinubukan niyang tumawag sa mga albularyo, ngunit wala silang kaalam sa kasaysayan ng apartment na iyon. Isang gabi, muling bumalik siya sa pinto. Dito niya nakilala ang espiritu ng matandang babae na nagngangalang Aling Rosa. Ang pinto na ito ay nagdadala ng mga alaala at pag-asa. Nakulong ako dito sa loob ng maraming taon. Tulungan mo akong makaalis, ang sabi nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco. Paano kita matutulungan? Tanong niya. Kailangan mong ilabas ang aking maalaala. Itapon ang mga lumang bagay sa labas ng apartment at ako'y makakawala, tugon ni Aling Rosa. Walang kapantay ang takot ni Marco, ngunit dahil sa kanyang kabutihan, nagpasya siyang sundin ang kanyang utos. Nang nagumaga, naglabas siya ng mga bagay na nakatambak sa loob ng kwarto. Nang isasara na niya ang pinto, nakaramdam siya ng isang malamig na hangin na pumasok sa kanyang katawan. Nang sumunod na gabi, nagising siya mula sa kanyang pagtulog at nakita ang anino ni Aling Rosa na nakatayo sa kanyang tabi. Salamat, Marco. Sa wakas, malaya na ako, sabi nito. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nagising si Marco na nasa isang kakaibang kwarto, puno ng mga alaala. Sa kanyang paligid, lahat ng mga bagay na itinapon niya ay naroon. Mula sa mga lumang larawan hanggang sa mga bagay na itinapon, tila ang lahat ng ito ay nagbalik. Mula sa mga salamin, nakatingin sa kanya ang mga anino, at bago siya nakalabas, narinig niya ang isang malalim na tinig. Hindi ka pa nakaalis, Marco. Ngayon, ikaw na ang susunod. Sa dulo na pagtanto ni Marco na hindi basta-basta natatapos ang mga kwentong may kinalaman sa mga espiritu at alaala. May mga pagkakataon na ang mga pinagdaraanan ay nananatili sa mga dingding ng malumang apartment, naghihintay ng mga susunod na biktima na mapapasok ang kanilang mundo.